Hack Story presents. Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Yes, ako nga. O tapos, isang malakas na sampal ang pinakawala ni Marian sa babaeng nakatayo sa harapan niya na nakangiti at proud na sinabi nito na kabit siya ng asawa niya. At proud ka pa? Ang kapal ng mukha mo! Sasampalin din sana siya ng kabit na si RC, ngunit sinalo ng kaliwa niyang kamay ang palad ng babae at muli niya itong sinampal dahilan upang matumbang babae sa sahig. Walang kasing lakas ang sampal na yun. Ang lakas ng loob mong idapoy ang marumi mong kamay sa mukha ko. Matuto kang lumugar, RC. Nakikitira ka lang dito sa mansyon na asawa ko. Lumayas ka na bago pa kita mapatay. Unti-unting bumangon si RC at umirap. Talaga ba? Nakikitira lang ako sa mansyon ng asawa mo? Baka nakakalimutan mo. Si Tita Lorena ang nagpatira sa akin dito sa mansyon. At sa kanyang mansyon na to. Kaya sino ka para palayasin ako sa bahay na hindi mo naman pag-aari? At saka, what did you say? Mansyon ng asawa mo? Marian, hindi mo pa ba alam? Nakahanda ng divorce paper niyo ni Kevin. Anytime soon, maghihiwalay na kayo. And what made you think napipirmahan ko ang divorce paper na yon? What made me think? Bakit? Ipagsisiksikan mo pa rin ba ang sarili mo sa lalaking inaayawan ka na? Why not? Kung yun ang paraan para hindi kayo magkatuluyan, why not? Dumating ang ina ni Kevin, ang lalaking pinag-aawayan nila na si Lorena. Anong kaguluhan nito? Inilabas ni RC ang kanyang mga peking luha, sabay himas ng kanyang namumulang pisngi. Tita Lorena, sinampal ako ni Marian. Pinagbibintangan niya ako na kabit ako ni Kevin. Sinamaan ang tingin ni Lorena si Marian. Siya po ang kabit ni Kevin, Mama. Inamin po niya. Kabit ni Kevin? Are you saying na may kabit ang anak ko? Are you saying na walang moral ang anak ko para pumatol sa babaeng hindi niya asawa kahit may asawa na siya? Hinawakan ni Maria ng kanyang pisngi na namumula at sumasakit dahil sa lakas ng sampal na pinakawala ng biyanan sa kanya. Yes po. I'm saying na ginawa yan ng anak niyo. Muling sinampal ni Lorena. Are you saying na pinagtatakpan ko ang anak ko at kinukonsente ko siya? Mama, bakit hindi niyo nalang aminin? Alam kong alam niyo na ang babaeng yun ang kabit ni Kevin. Muli sana siyang sasampalin ni Lorena sa pangatlong pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi na pumayag pa si Marian. Sinalo niya ang kamay ng matanda at marahan itong binitawan. I'm sorry, Mama. Pero hindi ako papayag na sampalin niyo ako sa pangatlong pagkakataon. Wala kayong karapatang gawin yon. Dito na labis na nagalit si Lorena. Pakiramdam niya ay napahiya siya sa harapan ni RC. Hindi niya tanggap na sinagot-sagot siya ng manugang. Anong sabi mo? Alam ko ever since, hindi niyo ako gustong magmanugang. At ngayon, pinapapasok mo sa mansion si RC para matukso si Kevin sa kanya nang sa ganon, mawala ang pagmamahal ni Kevin sa akin at mapunta sa babaeng yan. Alam na alam ko mga plano niyo, Mama. How dare you! Pinagbibintangan mo ba akong babae ka? Ang lakas ng loob mong akusahan ako ng mga ganyang bagay. Lumayas ka rito sa mansyon! Hindi po ako aalis dito dahil nandito ang asawa ko. At sa pagkakaalam ko, sa kanya nakapangalan ng mansyong ito, may karapatan ako sa bahay ng asawa ko. Sa kanya lang nakapangalan itong bahay, pero ako ang naghihirap dito. Hindi po ganun tumatakbo ang batas, Mama. Yang kabit ni Kevin, siyang palayasan niyo dahil kung hindi, ipapakulong ko ang anak ninyo.
Galit na lamang na nakatingin si Lorena kay Marian. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang sagot-sagutin ito ng ganun. At ikaw naman, RC. Lumayas ka na rito sa mansyon ng asawa ko! At umakyat na siya sa kanilang kwarto na mag-asawa. Umupo siya sa kama at sa kanya inilabas ang luha mula sa kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang kanilang wedding picture ni Kevin. Ang akala niya ay kayang maging loyal ng kanyang asawa sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na ganito lang ang kalalabasan ng kanilang 4 na taong pagsasama. Minsan ay hindi niya mapigilang sisihin ng kanyang sarili kung bakit naghanap ng iba si Kevin. Matagal na kasi nilang gustong magkaroon ng anak, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila binibigyan ng Panginoon na magkaroon. At bilang babae, nasa kanya ang pressure na magkaanak dahil siyang magdadala nito sa kanyang sinapupunan. Pagsubok lamang ito sa relasyon namin ni Kevin. Hindi ako papayag na magtagumpay si Mama sa mga plano niyang paghiwalayin kami ng asawa ko. Yan na lamang ang itinatak niya sa kanyang puso at isipan. Samantala, pumasok si RC sa kwarto ni Lorena at doon sila nag-usap. Tita Lorena, paano po nalaman ni Marian ang lahat ng plano niyo? Hindi ko alam sa babaeng yon. Malakas lang talaga siguro ang kutob niya. Well, tita, kahit naman malaman niyang tungkol doon, ano naman, kapag si Kevin ang mismong nag-file ng divorce paper sa kanila, may magagawa pa ba si Marian? Kaya galingan mo ang pagpapaibig sa anak ko. Alam mo naman, ever since, ikaw talaga ang gusto kong mapangasawa niya. Maganda ka, may magandang trabaho at galing sa isang mayamang pamilya. Walang panamang babaeng yun sa'yo kung tutuusin. Ewan ko ba dyan sa anak ko? Kung anong nakain niya at pinili niyang Marian na yan. Masusunod po, tita. For now, huwag ka na munang gumawa ng mga bagay na padalos-dalos. Huwag nating bigyan ng ebidensya si Marian sa pagtataksil ni Kevin sa kanya para wala tayong gusot. Okay po, tita. Nang dumating galing sa trabaho si Kevin, hinubad nito ang suit and tie at isinabit sa nakatayong sabitan ng mga damit. Si Maria naman ay nasa kama lamang habang pinagmamasdan ang lalaki. Ba't late ka nang dumating, Kevin? May congratulatory party lang kami kanina kasama yung buong team. Pati si RC? Kasama niyo? Napatingin sa kanya ang asawa. What do you mean? Bakit naman mapupunta dun si RC? Kevin, alam ko na ang lahat. Alam mo lahat? Tulad ng ano? Tungkol sa relasyon nun ni RC. Natahimik si Kevin dahil hindi niya inaasahan na malalaman ni Marian ng ganun kabilis ang paghahalikan nila ni RC kagabi. Ano bang sinasabi mo dyan? Wala kaming relasyon. Bakit niya aaminin sa akin na may relasyon kayo? Kung wala kayong relasyon? Sinabi niya? Yes! Hindi pa ba sinasabi sa'yo? Hindi sumagot si Kevin. Ramdam ang tensyon sa kanilang dalawa. Kahit hindi naman niya kabit si RC, ay pakiramdam niya na guilty siya dahil mali pa rin na pumayag siyang makipaghalikan sa isang babae kagabi. Kevin, ang mama mo ang may gawa ng lahat ng ito. Pinapasok niya si RC dito sa mansyon para maakit ka sa kanya. Alam nating dalawa kung gaano ko kinamumuhian ang nanay mo. Kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Are you saying na planado ang lahat? Oo. At nagpapahulog ka naman sa patibong nila. Hindi yun gagawin ni Mama. Bakit niya naman gagawin yun? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Gusto niyang paghiwalayin tayo at maikasal ka sa babaeng gusto niya para sa'yo. Shut up, Marian! Pagod ako ngayon. Ayokong pag-usapan ang tungkol sa mga kalokohan na yan.
Nang makapagpalit pambahay ay humika na si Kevin sa kanyang kama upang matulog. Hindi mo naman siguro iniisip na ididiborsyo mo ko, hindi ba? Hindi sumagot si Kevin at tila pa wala itong naririnig. Kahit tangkain mo pa, hindi ako pipirma ng divorce paper, Kevin. Gusto ko lang i-clarify yun. Ngayon pa lang. Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Napaiyak na lamang si Marian dahil sa patuloy na pambabaliwala ng kanyang asawa sa kanyang nararamdaman. Kinabukasan, naghanda na siya ng agahan para sa kanilang buong pamilya. Maya-maya'y nilapitan siya ni RC na kagigising lamang. Ipaganda mo nga ako ng salad, Marian. Nahinto sa pagluluto si Marian at sinamaan ng tingin ang babae. Bakit hindi ka maghanda para sa sarili mo? Bisita ako rito. Ang kapal talaga ng mukha mo, RC, no? Kung sa bagay, should I really be surprised? Pumatol ka na nga sa lalaki may asawa na. Hindi ka talaga alis dito, no? Hindi ako aalis dito dahil mansyon ito ng future husband ko. Nanggagalaiti sa galit si Marian, ngunit pinipigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Imbes na masaktan niyang babae, ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang ginagawa. Ayaw niyang sirain ang kanyang umaga. Nang matapos siyang maghanda ng pagkain, bumaba na rin ang kanyang biyanan at ang asawa. Sabay-sabay silang kumain doon kasama si RC. Kevin, wala ka bang sasabihin sa asawa mo? Tumingin si Kevin kay Marian. Si Marian naman ay napapaisip kung anong sasabihin na yon sa kanya. Marian, nakarating na sa akin ang lahat ng nangyari kahapon. I don't appreciate what you did to Mama. Naikwento na ba niya sa'yo? How about yung part na sinampal niya ako? Naikwento rin ba niya? Nasampal kita dahil kasalanan mo. You can't accuse me of nonsense and not expecting na masampal? Mama, bakit mo naman nagawa kay Marian yun? Of course! Why not? Ikaw ba naman ang akusahan ng hindi maganda? Kahit sino puputok ang butsi at makakapanakit. But still, hindi naman kailangang umabot sa ganun. Let's settle that issue right here, Marian. Mag-sorry ka kay Mama para matapos na. Oo, mali ang pagsampal niya sa'yo. Pero mali rin naman ang pambibintang mo sa kanya. Nasaktan si Marian dahil hindi man lang siya ipinaglaban ni Kevin na kagaya sa pagtatanggol nito sa kanya noong hindi pa sila kasal. Napabuntong hininga na lamang siya. O ano? Hindi ka magsasorry? Mama, alam niyo sa sarili niyo ang totoo. At saka, kapag ba nagsorry ako, magsusorry ka rin sa pagsampal mo sa akin? Bakit ko namang gagawin yon? You deserve na masampal. At hindi ko deserve na maakusahan. Yan ang pagkakaiba natin. I see. Then, hindi ako hihingi ng sorry. Hindi ko kailangang gawin yon. Please, kung ayaw niyo magpakumbaba sa isa't isa, huwag na lang kayong mag-away. Busy ako sa trabaho at marami akong kailangang alalahanin doon. Huwag na muna kayong sumabay. Please lang. Total, nandito na rin naman tayo, Kevin. Bahay mo to, hindi ba? Ipinamana sa'yo ni Mama ang mansyon na to. Anong gusto mong sabihin? Bilang asawa mo, gusto kong palayasin dito si RC. Dahil gagawa lang siya ng gulo dito sa mansyon. Ang kapal na mukha mong palayasin dito ang bisita ng tunay na may-ari ng mansyon. Sa kanya lang nakapangalan ng mansyon. Pero ako pa rin ang naghirap dito. Kevin, please decide! Marian, alam mo namang ipinamana lang sa akin to ni Mama. Oo, ako nang may-ari nito. Pero that doesn't mean na may karapatan na akong palayasin ng kung sinong gusto ko. I'm not that ungrateful. Ngumiti si Lorena. Ganyan nga, anak. Huwag mong hayaang utos-utos ang kanyang asawa mo na pinulot mo lang naman sa kangkungan. Mama, please stop. Oh, bakit? Totoo naman. Pinulot mo lamang talaga sa kangkungan ng babaeng yan. Anong mali sa sinabi ko?
Napabuntong hininga si Kevin dahil maging siya ay nasistress na rin sa away ng 3 babae na nasa paligid niya. Aalis na ako. Marami pa akong gagawin. At umalis na nga si Kevin matapos noon. Samantala, matapos nilang kumain, tumayo sina Lorena at RC. Hoy, Marian, hugasan mo na mabuti mga pinagkainan natin ha. Last time I check, ang lansa ng pagkakahugas mo dun sa baso. Utos ni RC na tumawa pa. Tara na RC, mag-usap na tayo sa kwarto ko. Tara na, Tita Lorena. No, from now on, call me Mama. Tutal, dun din naman pupunta ang relasyon natin. Sinasadya nilang marinig ni Marian ang kanilang pag-uusap na yun para lalo itong ma-stress at kalaunan kusa na itong sumuko sa kasal nila ni Kevin. Nagtungo sila sa kwarto ni Lorena at doon nag-usap. Kumusta? From 1 to 10, gaano mo na naakit si Kevin? I would say nasa 5 na. 5? Anong reasoning mo sa 5? Hinalikan ko siya nung isang gabi. Nung una, pumapalag siya. Pero eventually, sumuko rin siya. Feeling ko, gusto niya pang may mangyari sa amin. Make sure na bibigay siya eventually. Alam kong kusa ring susuko yang si Marian kapag na-realize niyang mas importante ako para kay Kevin kesa sa kanya. Siya na ang kusang makikipagdiborsyo. Kailangan lang nating guluhin ang buhay niya rito sa mansyon. Masusunod po, Madam. Matagal ko na po talagang gusto yung anak ninyo. Kahit nung nasa college pa lang kami. Sadyang naunahan lang ako ng babaeng yan. Pero pangako, Mama, lalo pa akong magpapaganda para lang maakit si Kevin. Nang araw din yun, naghanda ng umalis sina Lorena at RC. Marian, may paparating akong parcel mamaya. Yung iba ron hindi pa bayad. Ikaw na ang bahalang magbayad. Saan po kayo pupunta, Mama? May pupuntahan din po ako. May pupuntahan ka? At saan ka naman pupunta? Kina Mama at Papa. Oh, Diyos ko. Huwag na nga. Ever since wala ka talagang silbi sa buhay ko. Teka lang, Tita. Mama, naniniwala po ba kayo na pupunta talaga siya sa mga magulang niya? Iba kasi ang nasa sense ko eh. Feeling ko, she's going somewhere else. At saan naman siya pupunta? Ewan ko, but maybe gusto niyang gumante dahil sa pangangaliwa ni Kevin. Kaya ngayon, gusto niya na rin gumaya. Who knows? Kaya mo siguro naiisip yan. Kasi, kung ikaw ang nasa posisyon ko, yun ang gagawin mo. Pwes, mali ka. Dahil wag mo akong itutulad sa'yo. Hindi ako tulad mo na walang moral. Umismid na lamang si RC na tila ba hindi ito naaapektuhan sa lahat ng sinasabi ni Marian. Oh, talaga ba? Well, Tita, tingnan na lang natin kung hanggang saan siya magmamatigas. Yes, pinatatagal niya lang ang sufferings niya sa mansyon na ito. Ang akala siguro niya, maisasalba pa niya ang kasal nila ng anak ko. Pinangako namin sa altar na magsasama kami sa hirap at ginhawa at sa mga pagsubok sa buhay. Nag-promise kami sa Panginoon at susundin namin yon kahit na ano pang sabihin ninyo. Ang dami mong sinasabi. Tandaan mo, kakainin mo rin lahat ng mga sinabi mong yan. Matapos noon ay umalis na ang dalawa. Nilapitan naman ng mayordoma ng mansyon na si Inday Aita si Marian. Madam, satin-satin lang to ha. Iyang si RC, nakita ko kasi hinahalikan si Sir Kevin ng mga nakaraang araw. Labis na nanggalaiti sa galit si Marian dahil sa kanyang natuklasan. Nasaktan din siya dahil hindi niya alam na kaya itong gawin ni Kevin sa kanya. Gayunman ay hindi na siya nagulat pa. Ate Aida, pwede ho ba? Huwag niyo muna tong iparating kahit kanino. I'm trying to save our marriage.
Mali ang ginawa ni Kevin. Pero ayokong dito lang matatapos ang lahat ng mga pangako namin sa isa't isa noon. Ay, okay po, madam. Wala pong problema sa akin. Bumalik sa kanyang kwarto si Marian at pinagmasdan ang kanyang itsura. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano na siya kalosyang. Hindi niya naalagaan ang kanyang sarili. Matagal na mula nang pumunta siya ng salon upang gumawa ng effort na maging presentable ang itsura niya sa asawa. Kaya naman, ng araw na yun, matapos niyang bisitahin ang kanyang ina at ang kanyang ama na nasa kabilang syudad, nagtungo siya sa isang salon upang magpamanicure at pedicure at magpariband ng buhok. Gusto niyang bumalik sa dating maganda siya. Ngunit pagdating niya sa salon, nagulat na lamang siya dahil nandoon si RC at nagpapariband na din ng buhok. Kasama pa nito ang kanyang biyanan na masayang nagkukwentuhan. Nakita siya ng dalawa sa refleksyon ng salamin. "Oh, bakit nandito ka?" Magpapaayos po ng buhok. Natawa si RC. Sinadya niya ang tawang yun upang insultuhin si Marian. Bakit? May nakakatawa? Bakit ka naman magpapaayos ng buhok? Threatened ka ba sa akin? Threatened ka ba sa ganda kong to? Aalis na ako. Magpapaayos ako sa ibang salon. At umalis na siya. Hindi niya maiwasang ma-insecure sapagkat sobrang ganda naman talaga ni RC. Hindi na siya nagugulat na matukso si Kevin sa babaeng ito. Bukod sa maganda ito, sexy at malandi rin. Sabi nga nila, walang laban ng babaeng maganda sa babaeng malandi. Paano pa kaya kung meron ito ng dalawa? Nang marating niyang isa pang salon, ay pinaupo kaagad siya ng isang bading na parlolista. Ano pong ganap natin ngayon, madam? Wala lang. Basta, gawin mo akong maganda. Sige po, madam. Copy po. Matapos ang mahigit isang oras na pag-aayos sa kanya, bumalik ang kanyang kagandahan na matagal nang nakatago dahil sa pagpapabaya niya sa sarili. Kahit papano ay nakaramdam siya ng ginhawa. Yun ang Marian na kinabaliwan ni Kevin noon at gusto niyang ma-maintain ito. Samantala, matapos magpariband ng buhok si RC at si Lorena sa salon, inaya nila si Kevin na pumunta sa isang restaurant na malapit sa pinagtatrabahuhan nitong kumpanya habang ito ay naka-lunch break sa trabaho. Nakaupo na silang dalawa sa isang table at hinihintay na dumating si Kevin. Nakahanda ng pagkain sa kanilang hapag dahil itinext na ni Kevin sa kanila kung ano ang pagkain na gusto nitong kainin. Matagal pa ba si Kevin, Mama? Mukhang ini-enjoy mong pagtawag sa akin ng Mama, ha? And fairness. Siyempre naman po, Mama. Ang sarap kayang tawagin kayong Mama. Feel na feel ko ang pagiging wifey ni Kevin. Anyway, yes, paparating na siya. At paparating na rin si Marian. Si Marian? In-invite niyo rin siya? Hindi. No. Bakit ko naman siya iimbitahan? Pinapunta ko lang siya dahil may gusto lang akong ipadala sa kanya pag uwi niya. I see. Kinabahan naman ako ron, Mama. Ang akala ko naman, 4 tayong kakain. Pagka gayon, masisira ang araw ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako engot para gawin yon. Siguradong mamamatay yun sa selos sa oras na makita niyang kumakain tayong 3 ni na Kevin. Oo nga no, gusto ko siyang makitang mamatay sa selos. Nagtawanan ang dalawa hanggang sa dumating si Kevin at nagsalo na sila. Ma, I thought dalawa lang tayo rito. May sinabi ba ako? Bakit, Kevin? Ayaw mo bang makasama akong kumain? Mapang-akit na tanong ni RC. Si Kevin naman, nakonsensya nang maalalang pagpayag niyang maghalikan sila ni RC ng gabing yun.
Hindi naman sa ganun. But anyway, bakit mo nga pala sinabi kay Marian na kabit kita when it was not true? Naghalikan lang tayo, but that's all. Huwag nating pag-usapan yan dito. Mabuti pa kumain na lang tayo. Limited lang ang oras mo dahil naka-lunch break ka lang. Huwag nating sayangin ang oras. Sa huli, sumang-ayon na lamang si Kevin. Habang kumakain sila, saka naman dumating si Marian. Si Marian, halos mawasak ang puso habang nakikita ang kanyang asawa, ang biyanan at ang kabit ng mister na magkasalong kumakain sa iisang lamesa. Nasaktan siya sapagkat parang isang masayang pamilyang tatlo mula sa malayo. Oh, Marian, mabuti naman at dumating ka na. Nag-shopping kami ni RC. Pakidala na lang nitong pinamili namin pag uwi mo. Si Kevin nagulat dahil alam niyang maaaring ma-misinterpret ni Marian ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kevin, nandito ka rin? Pilit niyang itinatago ang kanyang selos at ang kanyang pagtatampo. Oo, inibita ako ni mamang kumain. Napadaan daw kasi sila rito eh. Sakto namang palunch na ako sa trabaho. Kaya nakijoin na ako sa kanila. Oh, Marian, dalian mo na. Kunin mo na to, tapos umuwi ka na. May pupuntahan pa kami ni RC. Gusto ni Marian na purihin siya ni Kevin dahil bagong paganda siya. Pero hindi man lang napansin ng lalaki ang kanyang bagong ayos. By the way, ang pretty mo ngayon, Marian, ha? Lalo kang gumanda. Pagpapanggap na sabi ni RC. Si Marian naman, bukod sa gusto niyang purihin siya ng asawa, hinihintay niya rin na alukin siya nito na umupo at makikain sa kanila. Pero sa huli, hindi nito ginawa. Kaya naman kinuha na lamang niya ang mga shopping bags ng kanyang biyanan at inuwi ito. Doon siya umiyak ng umiyak dahil sa labis na nasaktan siya. Gayunman, hindi pa rin siya susuko. Hindi niya susukuan si Kevin. Aalis lamang siya kapag pinagbuhatan na siya ng kamay ng asawa. Pero hanggat kaya niya pang isalba ang kanilang pagmamahalan ay gagawin niya. Handa siyang magpakamartir sa ngayon. Nang dumating si Kevin mula sa trabaho, naghubad ito ng damit upang magpalit ng pambahay na damit. Mukha nag-enjoy ka kanina sa lunch nyo. Kasama si ni Mama at ang babaeng yun. Marian, I didn't know na nandun pala si RC. Hindi yun sinabi ni Mama sa akin nung in-invite niya ako. Of course you can say that. I understand. What happened is open for misinterpretation. Pero rest assured na that means nothing. Hindi sumagot si Marian dahil ayaw niyang pag-usapan iyon na baka mauwi pa sa kanilang pag-aaway, bagay na bubutas sa kanilang relasyon. By the way, you look great today. Hindi ko nasabi kanina dahil na-overwhelm ako sa sitwasyon. Si Marian, kahit na papano, ay napasaya ng simpleng compliment na yun. Yung about kanina, are you sure na wala ka talagang alam na nandun si RC? Yes, I promise. Eh di kung ganun, ang mama mo nga siguro ang nagplano ng lahat. Sinadya niyang makita ko kayong kumakain mag-isa. Kaya siguro napakaramdam na bigla na lang niya akong gustong papuntahin doon para lang iuwi ang mga pinamili nila. Marian, you always think bad pagdating kay Mama. Hindi ba talaga pwedeng magkasundo na lang kayo? Kevin, wala sa akin yung problema at alam mo yon. Alam mo naman na hindi niya talaga ako gusto para sa'yo. Napabuntong hininga na lamang si Kevin dahil na-realize niyang ito na ang pang-100 beses na pinagtalunan nila ng asawa niya ang tungkol doon. Magpapahinga na ako at kailangan kong gumising ng maaga. What do you mean? 4:00 pa lang ng madaling araw. Kailangan ko nang umalis dahil may meeting kami sa Tarlac ng 8:00 ng umaga. Hindi ako pwedeng malate dahil napaka-crucial nun. Nasabi ko na rin kay Mama. Kung ganon, sige na, matulog ka na.
Samantala, nang malaman ni Lorena ang tungkol doon, pinuntahan niya ang kwarto ni RC. RC, may meeting ang anak ko bukas papunta ng Tarlac. Aalis siya rito ng 4:00 ng umaga. Ganun po ba, Mama? Ano pong gusto niyong gawin ko? Gusto ko, after ng pagkaalis ni Kevin sa bahay, umalis ka rin. Ha? Bakit ko naman gagawin yun, Mama? Gusto kong isipin ni Marian na iisa lang kayo ng pupuntahan ng anak ko. I-torture natin ang kanyang isip. Napangiti si RC dahil sa planong naisip ni Lorena. Mukhang magandang plano nga yan, Mama. Siguradong lalong mababaliw sa kakaisip yung si Marian. Aawayin niya si Kevin at eventually mapapagod si Kevin sa kaka-accuse ng asawa niya na may kabit siya. Exactly. Ikaw na ang bahala kung saan mo gustong pumunta. No problem, Mama. Pupunta na lang ako kay ate. Kinabukasan, hinalikan ni Kevin si Marian sa noo bago ito umalis. Sumakay ito ng kotse at saka nito pinaandar ang kotse papaalis habang wala pang traffic sa kalsada. Bandang 4:30 ng madaling araw, naguhugas ng pinggan si Marian sa kusina nang pumasok sina Lorena at RC roon. RC, magdala ka ng baon mo. Heto, pinaghandaan kita. Huwag kang magpapagutom, ha? At huwag mo rin siyang gugutumin at papagurin. Mag-enjoy kayong dalawa. Pagpaparinig ni Lorena habang naglalagay ito sa eco bag ng hinihanda niyang pagkain para kay RC. Sige po, Mama. Sisiguraduhin kong mag-e-enjoy kami today. Tinitigan sila ni Marian na kinutuban. Gusto niyang magtanong pero natatakot siya sa sagot na kanyang maririnig. Thank you po dito, Mama. Dahil hinihanda niyo pa to. You're welcome. After all, you're gonna be my future daughter-in-law. Thank you, Mama. Ingat ka. Sige na, umalis ka na at hinihintay ka niya. At saka umalis na nga si RC na iwan sa kusina sina Lorena at Marian. Saan pupunta si RC, Mama? Huwag mo nang pakialaman kung saan siya pupunta. Maghugas ka na lamang ng hapagkainan dyan. As usual. At saka ito umalis ng kusina. Hindi mapanatag si Marian buong araw. Pakiramdam niya, nasa iisang liblib na kwarto ang asawa niya at si RC at gumagawa ng mga bagay na dapat ay hindi ginagawa ng hindi mag-asawa. Nagtagumpay sina Lorena at RC na iparamdam sa kanyang selos at ang galit. Tawag ng tawag si Marian kay Kevin hanggang sa hindi niya na ito makontak pa. Pinatay kasi ni Kevin ang kanyang phone dahil nasa kalagitnaan nito ng napaka-importanting meeting. Habang tumatagal, minsan naiisip niya kung tama pa bang ipaglaban ang kanyang pagmamahal para kay Kevin. Alam niyang sa tingin niya ay siya rin ang masasaktan sa bandang huli. Kaya naman, nang araw na yun, nakipagkita siya sa isang kaibigan na si Samara. Sam, feeling ko, may ibang babae ang asawa ko. Ano bang dapat kong gawin? Yan ang sinabi niya. Ayaw niyang masyadong idetalye ang lahat. Anong sabi mo? May kabit si Kevin? Ang lakas naman ang loob niyang maghanap ng iba sa ganda mong yun. Sam, please, wag ngayon. Kasi naman, paano ako magiging mahinahon? Niloloko ang best friend ko. Alam ko, pero gusto ko lang hingi ng advice mo. Sabi mo, feeling mo lang naman. Ay, di ba? So meaning, hindi pa confirmed. Tumango na lamang si Marian kapag sinabi kasi niya sa kaibigan kung sino ang kabit ng asawa. 100% na sigurado siyang kakalbuhin ng kaibigan niya si RC at ayaw niya namang madamay pa rito ang kanyang kaibigan. Kung hindi pa naman pala confirmed, di maghanap ka ng evidence para maipakulong mo yung mga hayop na yun. What if confirm na? Dapat ba? Hiwalayan ko na siya na diretso? Oo naman, ano? Once a cheater, always a cheater. At saka,
Maganda nang lumalabas ang tunay niyang kulay habang hindi pa kayo nagkakaanak. Mas komplikado ang lahat kapag naghiwalay kayo tapos may anak na kayo. Tila malaking realisasyon sa utak ni Marian ang sinabing yun ni Samara. Kaya naman natahimik na lamang siya at naiwan ang lungkot sa kanyang mukha. Bagay na hindi maiwasang mapansin ng kaibigan. Oh, ano yung mukhang yan? Huwag mong sabihin sa akin. Confirm talaga na may kabit yung asawa mo. Sam, thank you sa concern mo. And thank you rin sa advice mo. I will definitely take note of that. Pero please, huwag ka masyadong magbigay ng reaksyon about this. Hindi ko naman to sinabi sa'yo, pati ikaw. Mamroblema sa problema ko. Pwisit talaga yung lalaking yun. Matapos kanyang paibigin, ganito lang pala ang gagawin niya sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mag-iiskandalo. Pero syempre, kailangan ko ring ilabas ang frustration ko sa lalaking yun. Hindi naman pwedeng ngingiti-ngiti lang ako pagkatapos kanyang lokohin. Alam ko. Naintindihan ko naman eh. Basta, hiwalay mo na yung lalaking yan. Sa ganda mong yan, hindi mo deserve na lokohin. At saka, bata ka pa naman, 29 years old ka pa lang. Makakakilala ka pa ng mga lalaking mamahalin ka ng tunay at hindi ka lolokohin. Matapos ang kanilang pag-uusap ay naghiwalay na sila doon. Doon na tumulo ang luha mula sa mga mata ni Marian. Alam niyang makabuluhan ang lahat ng sinabi ng kanyang kaibigan. Siya lang itong nagpapakamartir dahil lamang sa mga salitang ipinangako niya sa harap ng altar. Matapos ang malalim na pag-iisip, napagtanto niyang wala ng point na magpakamartir. Hihiwalayan niya na si Kevin. Pero bago yun, gusto na muna niyang maghanap ng matibay na ebidensya upang nang sa ganun ay maipakulong niya ang kanyang asawa. Masakit man sa kanya na ipakulong ang lalaking minamahal niya. Ito na lamang ang paraan upang kahit papano ay maramdaman niya ang hustisya na para sa kanya. Mahal niya si Kevin pero kailangan din niyang mahalin ang kanyang sarili. Hindi puro si Kevin na lang. For once, gusto niyang unahin naman ang kanyang sarili. Kaya dahil doon, bumili siya ng isang maliit na kamera sa isang establishmento sa isang mall dahil may pinabalak siya. Nang pauwi na siya, tinawagan niya si Kevin na siya namang sinagot nito. Hello mahal, napatawag ka. Oo, tumawag nga ako kanina. Yes, may problema ba dyan? Kumusta naman ang bakasyon ninyo ni RC? Bakasyon namin ni RC? Marian, ano na naman ba to? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko nagsolo lang kayo ng kabit mo. At saan mo naman nakuha ang kalokohang yan? 30 minutes after mong umalis din si RC. Saan kayo nagpunta? At anong ginawa nyo? Wala kaming ginagawa. At first of all, nasa Tarlac ako para mag-meeting. Bakit ba ayaw mo maniwala? Bakit nga ba kita tinatanong? Forget it. Kung gusto mo si RC, go ahead. Sa kanya ka na. Let's divorce. Hindi yung pinapaikot mo pa ako. Hindi inaasahan ni Marian na masasabi niya ang mga salitang ito. Hindi niya inaasahan na sasabog siya ng ganito. Marian, baka stress ka lang. Ewan ko kung saan nagpunta si RC kanina. And I don't even care where the hell she went. Mabuti pa, sa bahay na lang tayo mag-usap. At saka na nila pinatay ang kanilang cellphone. Pag-uwi ni Marian sa kanilang mansyon, si RC kaagad ang una niyang nakita. Bagay na lalong nagpainit ng kanyang ulo. Gustuhin man niyang sabunutan ng babae ay hindi niya magawa. Pinili niyang lagpasan na lamang ito. Gayunman ay prinovoke pa rin siya ng babae. Nag-enjoy kami, Marian. Doon na napahinto sa paglalakad si Marian dahil parang bala ang mga salitang yun na nagpagalit sa kanya ng sobra. Sa galit niya, sinabunutan niya si RC. Si RC naman walang ibang nagawa
kung hindi ang mapahawak sa mga kamay ni Marian na nakasabunot sa kanyang buhok. Walang hiya ka? Mang-aagaw ka ng asawa? Ang kapal-kapal ng mukha mo! Ano ba? Pitiwan mo nga akong bruha ka? Ano ba, nasasaktan ako? Talagang masasaktan ka sa kalandian mo! Anong nangyayari dito, Marian? Bitawan mo si RC ngayon din! Hindi ko bibitawan ng malanding to na naninira ng relasyon ng iba! Mama, nasasaktan na po ako! Awatin niyo po ang bruhang yan! Dahil dito, nakisabunot na rin si Lorena. Sinabunutan niya si Marian. Nabitawan ni Marian si RC at itinulak naman siya ni Lorena. Dahilan upang bumagsak siya sa sahig ng malakas. Kaagad na inalalayan ni Lorena si RC at inayos ang buhok nito. Oh, Diyos ko! Okay ka lang ba, RC? No, Mama. Hindi po ako okay. Sobrang sakit po. Hihimatiin ako sa ginawa ng babaeng yan. Tumayo si Marian at muli sanang sasabunutan si RC. Ngunit sinampal siya ng malakas ni Lorena. Walang hiya kang babae ka? Walang modo at palengkera! Subukan mong galawin si RC. Ako ang makakalaban mo! Bakit, Mama? Tingin mo ba natatakot akong kalabanin ka? Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka kapag nakialam ka kung anong gagawin ko dyan sa babaeng yan! Anong sabi mo? Ang kapal ng mukha mo! Wala kang respeto! Hindi kita kailangang respetohin because you don't deserve that! Dito na dumating si Kevin. Narinig niya ang lahat. Kaagad nitong nilapitan ang kanyang ina. Nag-aaway na naman ba kayo? Anak, sinasaniban yata ng masamang espiritu ang babaeng yan. Wala na siya sa tamang katinuan. Narinig mo naman ang sinabi niya, hindi ba? Sasaktan niya daw ako! Marian, mag-usap tayo sa loob. At saka na siya nito hinila patungo sa kanilang kwarto. Marian, ano na naman ba nangyari? Bakit ka ba nagkakaganto? Hindi ka naman dating ganto ah. Oo, tama ka. Hindi naman talaga ako ganito. Hanggat hindi mo pinapalayas dito sa mansyon niyang kabit mong yan, I always be like this! Ayon ka na naman sa mga paratang mo na yan eh, na wala namang kabuluhan. Wala akong kabit at wala akong ibang babae. Ganun ba talagang tingin mo sa akin? Tingin mo ba talaga kaya kong gawin yon? Oo, ginawa mo na. May nakakita sa inyo sa may hagdan. Hating gabi, naghahalikan at ipagkakaila mo pa? Nagkulat si Kevin na may nakakita pala sa pangyayaring yun. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil alam niyang sapat na dahilan yun upang magkaganito si Marian. O ano? Hindi ka makapagsalita? Guilty ka? Kasi totoo naman eh. Huwag ka nang magsinungaling pa. Dahil wala ring maitutulong yon. Okay, fine. Aaminin ko. Natukso ako that night. But that kiss doesn't mean anything. After nun, we moved on as if nothing happened. And sorry, dahil nangyari yun. Ganun ka ba talaga? Basta-basta ka nalang makikipaghalikan and doesn't mean anything? Pues, para sa akin, hindi yan nothing. Malaking bagay ang pakikipaghalikan. Hinahalikan mo lang naman ang taong mahal mo. Niyakap na siya ng mahigpit ni Kevin. Oo na. Sorry na. Hindi na mauulit yun. Mauulit. At mauulit yun hanggat nandito yung kabit mo. Hindi ko siya kabit. It's just one-time kiss. Bigla na lang kasi niya akong hinalikan that night. I mean, mali naman talagang nagawa kong yun eh. Kahit ano pang sabihin ko. One-time kiss? San kayo nagpunta kanina? Wala nga kaming pinuntahan. Nasa Tarlac ako at hindi ko alam kung nasaan siya nagpunta. At paano naman ako nakakasiguro na nagsasabi ka ng totoo? Paano ba? Hindi ko rin alam eh. Kaya nga kailangan kong tiwala mo this time. Kahit ngayon lang. But regarding that kiss, I'm really sorry that happened. Mapapatawad lang kita. Kapag pinalayas mo rito ang babaeng yon. Marian, alam mo naman na bahay ni mama to at wala akong karapatang palayasin ang mga guest niya. Meron. Kung gugustuhin mo.
Humiwalay sa pagkakayakap si Marian sa kanyang asawa at lumabas ng bahay at nagtungo sa hardin upang magpahangin. Kaninang niyakap siya ni Kevin, biglang nawala ang lahat ng galit dahil sa panluloko nito sa kanya. Isang mahigpit na yakap lang ang nagpatunaw sa galit niya sa asawa. Dahil doon ay mas nahihirapan siyang magdesisyon kung hihiwalayin niya ba ito o kung magpapatuloy pa rin ba ito na ipaglaban siya. Gayunman, patuloy pa rin ang pagkalap niya ng ebidensya kung sakali man na mauwi sa hindi magandang kanilang relasyon. Kaya naman nang hating gabing yun, habang tulog ang lahat, itinago niya ang isang maliit na hidden camera sa may sala na nakatapat sa may hagdan, ngunit kita pa rin ang ilang bahagi ng kusina at ilang bahagi ng sala. Kapag gumawa ng kataksilan ang dalawa, makukuha ito ng kamera at gagamitin niya itong ebidensya upang makakuha siya ng hustisya. Nang mag-umaga na, sabay-sabay na silang kumain. Kevin, wala ka bang sasabihin sa akin? Tulad ng ano? Pinag-usapan na natin to last night. Huwag mong sabihin nakalimutan mo. Alin Baron? Marami tayong pinag-usapan. Alam niya ang ibig sabihin nito, ngunit gusto niyang manggaling ito mismo sa bibig ng asawa. Tungkol sa pagpapalayas dyan sa magaling mong kabit. At bakit mo naman ako palalayasin dito? Sinasadyang sambit ni RC para lalong galitin si Marian. RC, shut up! First of all, hindi kita kabit. I know. Kaya huwag kang mag-react. Palalayasin mo sa sarili kong pamamahay ang bisita ko? Ang kapal naman ng mukha mo, Marian. Lumalaki na talagang ulo mo, ano? One day, hindi ako magugulat kung sakaling habang natutulog ako, bigla mo akong takpan ng unan hanggang sa mamatay ako. O hindi kaya, baka bigla mo akong painumin ng lason o kaya itulak sa hagdan para lalong mas solo mo itong mansyon ko. Hindi ko yun kailangang gawin. Asawa ko si Kevin at may karapatan ako sa bahay niya. Kayang-kaya ko itong bawiin sa kanya kung gugustuhin ko. Para sa ganon, ikaw ang mapalayas dito sa mansyon. Bawiin niyo po kung kaya niyo. Kevin, see? Nakikita mo kung gaano kabastos yung asawa mo. Hahayaan mo lang siyang ganyanin ako sa harap mo pa mismo. Ma, huwag na kayong mag-away. Pwede bang paalisin na lang natin dito si RC? Para wala nang problema. Ngumiti si Lorena. No, anak. Hindi pwede. RC, sinabi mo raw kay Maria na kabit kita. Is that true? Never ko namang sinabi yun sa kanya. Pinagbibintangan niya lang ako. Huwag kang magsinungaling, RC. Tinanong kita kung ikaw ba ang kabit ng asawa ko. At inamin mo yun mismo. Word by word. Well, you can say that. Pero hindi yun totoo. Hindi magsisinungaling si Marian, RC. Kilala ko siya. Umiyak si RC upang magpaawa. Kevin, sinasabi mo bang nagsisinungaling si RC? Look at her. Siguradong sobrang sakit niyan dahil sa pambibintang ng asawa mo sa kanya. You made her cry. Sinamaan niya ng tingin si Marian. Kasalanan mo tong babae ka. Napakademonyita mo talaga. Nai-insecure ka lang kay RC dahil mas maganda siya sa'yo at natitreaten ka sa kanya. Kaya ngayon sinisiraan mo yung tao kahit wala namang masamang ginagawa sa'yo. Nang matapos nilang kumain, bumalik sina Kevin at Marian sa kanilang kwarto. Marian, ano man ang sabihin ni Mama at RC sa'yo mamaya, takpan mo na lang ang mga tenga mo, okay? Alam kong masakit ang mga sasabihin nila, pero hayaan mo na lang sila. Kesa lalo pang lumala ang sitwasyon. Kevin, ano kaya kung bumukod na lang tayo? Sorry ha, pero ayoko na munang makasama sa isang bubong ang iyong mama. And sorry to say din, pero siya talagang punot dulo ng lahat. Sige, maghahanap ako ng pwede nating malipatan para naman magkaroon ka na rin ng peace of mind. Okay? At saka siya hinalikan ni Kevin sa noo.
Saka naman ito umalis upang magtungo sa trabaho. Nang makaalis si Kevin, chinek niya ang kanyang cellphone na nakakunik ang footage sa kanyang hidden camera. Pinast forward niya ito at wala namang nakuhaan na kakaiba. Samantala, nang maghapon ay umalis ng mansyon si RC at nagtungo sa BGC kung saan naroroon ang kanyang boyfriend na si Jeko. Si Jeko na mahal niya. Hinalikan siya ni Jeko sa noo. Kamusta naman ang mahal ko? Niyakap ito ni RC. Heto, medyo nagiinit ang laman. Gawin natin yan mamaya. Pero pag-uusapan muna natin ang plano natin. Kamusta naman ang pag-aakit mo kay Kevin? Heto, medyo paunti-unti. Nakukuha ko na ang loob niya. Feeling ko rin. Gusto niya rin ako. Sadyang nakukonsensya lang siya. For now. Pero gano'n naman talaga. Sa una, makukonsensya ka. Pero kapag katagalan na, mawawala din yun. Kaya konting pang-aakit na lang at makukuha ko na rin ang loob niya. Ang maganda, may progress ang plano natin. Hindi natin kailangan magmadali. Baka sa pagmamadali natin, bigla tayong mabuko. Babe, kapag napangasawa ko na si Kevin, makukuha ko ng lahat ng ari-arian niya. Ang mansyon, ang pera sa bangko, at pagkatapos, saka ko siya unti-unting lalasunin. Ngumiti si Jeko. Yes, according to our plan, unti-unti mo naman ang nilalason yung matanda, di ba? Yes, pinapainom ko na siya ng kemikal na sumisira sa immune system niya. After 1 year, mararamdaman niya ang unti-unting panghihina niya and eventually, mamamatay na siya. Good. Sana within 5 years, magtagumpay na tayo sa mga plano natin. Para maging masaya na tayo at maging malaya. Yes, babe. Pangako yan. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakukuha ang gusto natin. At saka na sila nagpalitan ng mainit na halik sa isa't isa. Ito ang tunay na pagkatao ni RC. Hindi niya totoong mahal si Kevin. Gusto lang niyang makuha ang kayamanan nito at nagkataon namang naging madali ang kanyang mga plano dahil gusto rin siya ni Lorena para sa anak nito. Isang araw, tinimplahan ni RC si Lorena ng isang juice na may inuming kemikal. Sinigurado niyang nakahalo ng mabuti ang kemikal sa iinumin nito at sa kanya ito ibinikaya sa matanda. Hato na po mama, juice para sa'yo. Oh, naku RC, salamat talaga. Na-appreciate ko ang lahat. Bagay na hindi kayang gawin ng Maria na yan. Huwag po kayong mag-alala. Kapag napangasawa ko na po si Kevin, ipaghahanda ko po kayo palagi ng pagkain. Talagang aalagaan ko po kayo at ituturing na parang tunay na ina mama. Salamat RC. God bless you. You're welcome po mama. Nang mga sumunod na araw, biglang nanikip ang dibdib ni Lorena. Kaya naman kusa siyang nagtungo sa ospital. Doon siya isinailalim sa iba't ibang mga test hanggang sa nakita ng doktor ang kemikal sa kanyang katawan na siyang dahilan kaya sumasama ang kanyang pakiramdam nitong nakaraang mga araw. Dok, ano pong ibig niyong sabihin? May nagpapainom sa akin ng kemikal na yan? On daily basis? Yes po madam. Isa po itong kemikal na nagpapahina ng immune system ng tao. Lalo na kapag araw-araw niyo itong pinapasok sa katawan. Oh, Diyos ko. Sino naman kaya ang may gawa nun? 2 tao lamang ang naiisip niya. Si Marian o hindi kaya si RC. Sino kaya sa dalawang yun? Pero imposible namang si RC. Bakit niya ako gustong patayin? Magkasundo kami sa lahat ng bagay. At saka, wala siyang dahilan para gustuhin ako mamatay. Siguradong si Marian yun. Siyang may gawa nito. Napakabruhita talaga ng babaeng yun. Akala mo kung sinong anghel. Yun pala, may itinatagong kademonyohan sa loob ng katawan. Nang dumating siya sa bahay,
Walang ano-ano ay isinampal niya sa mukha ni Marian ang test result ng pagpapacheck up niya kanina. Napakatalim ng tingin niya sa manugang na para bang sasabog siya sa galit. Mama! Ano po bang ibig sabihin nito? Pumasok sa kusina si RC dahil mula sa sala narinig niyang napakalutong na tunog ng sampal na yon ni Lorena kay Marian. Anong ibig sabihin nito? Tingnan mo ang resulta niyan! Pinulot ni Marian ang test result na nahulog sa sahig at binasa ito. Ngunit nalilito pa rin siya dahil hindi naman niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nun. Ano po ba to, Ma? Ano yan? Alam ko ang lahat ng pinaplano mo. Unti-unti mo kung pinapatay na punyeta ka! Hindi yan totoo, Ma! Ano bang sinasabi mo dyan? Ano bang meron sa papel na to? Ipaliwanag niyo muna, hindi yung basta-basta na lang kayong mananampal! At ikaw pa ito may ganang mag-demand na boyset ka? Isa lang ang alam ko. Hindi ako mamamatay tao at hindi ko yun kayang gawin. Ngayon, kung may ebidensya ka na gusto kitang patayin, ilatag mo at magdemandahan na lang tayo! Ikaw pa talagang may ganang magdemanda? Ang kapal talaga ng mukha mo! Nagpa-check up ako kanina dahil sobrang bigat ng pakiramdam ko. At doon ko nalaman na may chemical ka palang inilalagay sa pagkain ko para unti-unti akong mamatay. Ah! Yun pala. Kaya mo pala ako basta-basta na lang sinampal. Nakalagay din ba sa test result na ako ang nagpapakain sa'yo ng mga chemical na yon? At sino pa bang naghahanda ng pagkain dito sa bahay? Kung hindi ikaw lang naman at ang kasambahay rito. At wala akong nakikitang dahilan para patayin ako ng mga kasambahay ko. Dahil lang doon? Kaya ka nakapag-conclude na ako nagpapakain sa'yo ng chemical na sinasabi mo? Malamang! Common sense! Baka nakakalimutan mong may isa pang tao dyan na lagi kang pinaghahanda ng mga maiinom mo. Di ba nga? Ikinukumpara mo pa siya sa akin? At sino naman? Bakit hindi ka magsalita, RC? Hindi ba? Paborito mong paghandaan ng inumin si Mama? At ano naman ang gusto mong palabasin? Na ako may kagagawa nun? Oh, hindi ako nagsabi niyan. Huwag ka nang maghanap ng ibang masisising punyeta ka! Alam kong ikaw ang may kagagawa nun. Walang dahilan si RC para patayin ako. Ikaw lang at wala nang iba pa! Bahala ka sa buhay mo kung yan ang gusto mong paniwalaan. Kung may ebidensya ka, ipakita mo! Malalaman to ni Kevin. Sinisiguro ko yan! Kinagabihan, ipinakita ni Lorena kay Kevin ang test result at dito nakaramdam ng galit si Kevin. Kaagad siyang naniwala na si Marian ang may kagagawa nito dahil sa loob ng kanilang bahay, si Marian lang ang nakikita niyang may galit sa kanyang ina. Sinampal niya si Marian nang pumasok siya sa kanilang kwarto. Para saan ang sampal na yon? Binabalak mo palang patayin si Mama? Naniniwala ka sa kanya? Sampal agad? Hindi ba pwedeng tanungin mo muna ako? Kung totoo bang paratang niya sa akin? Marian, sino pa bang may ibang galit kay Mama rito? Kung hindi ikaw lang naman? So, iniisip mo nga na ako ang may gawa nun? Oo! Dahil ikaw lang ang may motibo! Pwes! Hindi ako may gawa nun! Kung hindi ikaw, edi sino? Hindi ko alam! Hindi naman kasi ako mapagbintang. Hindi ako tulad nyo na basta-basta na lang mag-aakasa na walang ebidensya! Eh kung hindi ikaw, sino ba kasi? Magbigay ka ng ibang pangalan para may iba akong sisisihin. Bakit? Kailangan ba talaga na maghanap muna ng masisisi? Hindi ba dapat maghanap muna ng ebidensya para magpatunay sa mga akusasyon ninyo? Ganyan naman talaga dapat, di ba? What's stopping you from doing that? Napasabunot na lamang sa ulo si Kevin dahil litong-lito na siya. Alam niya sa sarili na hindi kayang gawin ni Marian na pumatay. Pero at the same time, si Marian lang ang alam niyang may motibo para patayin ang kanyang ina. Marian, sinasabi ko naman kasi sa'yo na maghintay ka lang at maghahanap ako ng ibang malilipatan. Walang kinalaman yun dito. Dahil hindi ako may gawa nun sa kanya.
Baka nga. Gawa-gawa lang niya ang test result na yon. Hindi yun gawa-gawa. Tinawagan ko na mismo ang doktor namin at kinonfirm na niya na totoo ang sitwasyon ni Mama. Pwes, labas ako dyan. Wala akong kinalaman dyan. Napaupo na lamang si Kevin sa kama dahil hindi niya na alam ang gagawin. Sumasakit na ang ulo niya sa araw-araw na gulo sa kanilang mansyon. Ngayong nakaharap niya na si Marian, mas naguluhan pa siya sa kung ano ba talaga ang katotohanan. I'm demanding an apology for what you did. Hinding-hindi ako papayag na saktan mo ko ng ganun-ganun lang. Fine. I'm sorry. I'm sorry na sampal kita kahit na wala pa naman akong ebidensya. Yun na yung sorry mo? That doesn't sound sincere. Hindi ko kailangan ng insincere apology. Mas naging mahinahon si Kevin at nagpakumbaba. Ibinaba niya ang kanyang boses. Okay. I'm sorry. Si Marian, kahit papano, ay nabawasan ng galit sa asawa dahil sa simpleng sincere na paghingi nito ng tawad. Kinabukasan, kinausap ni Lorena si Kevin. Anak, ano nang balak mo? Bakit hindi mo pa rin pinapalayas ang asawa mo rito? Hihintayin mo pa bang mapatay niya ako? Ma, naiintindihan ko na si Marian ang unang sospek nyo. Pero hindi pa rin tama na mag-conclude kayo na siya talaga ang may gawa nun. Kahit na wala pang ebidensya. Maniwala ka sa instinct ko at sa common sense. Kapag may pumasok na magnanakaw sa kwarto mo at pagpasok mo, wala nang mga gamit mo. Kahit na hindi mo pa naaaktuhang ninakaw niyang mga gamit mo, ano bang iisipin mo? Na may tumambay lang roon at nag-chill? Anak, nabe-brainwash ka na talaga ng babaeng yan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, huwag mong sabihin siya pa rin ang kakampihan mo. Hindi naman po sa ganon. Pero ma, what if alisin na muna natin dito sa bahay si RC? No! Hindi pwede. Kapag pinalayas mo rito si RC, sasama ako sa kanya. Walang kinalaman si RC kung bakit gusto akong patayin ng asawa mo! Ma, okay fine. Bukas na bukas din. Aalis na kami rito ni Marian. Para matahimik na tayo. Aalis ka rito? Iiwan mo ako mag-isa? Kasama niyo naman dito si RC. Hindi ka mag-iisa. Pero bakit ba kasi hindi mo kayang i-let go yung babaeng yan na mamamatay tao? Ma, stop it! Aalis na muna ako at mamaya na natin to pag-uusapan. Bahala ka. Basta ipapablatter ko yung babaeng yan. Ngayon na ngayon din. At umalis na nga si Kevin patungo sa trabaho at hinayaan na lamang ang ina sa mga bagay na gusto nitong gawin. Si Lorena naman nagtungo sa barangay kasama si RC at ikwinento ang lahat ng mga nangyari. Nandito ako para kung sakaling may mangyaring masama sa akin. Gusto kong hulihin niyo agad-agad ang babaeng yon. Kapag namatay ako isang araw, walang ibang dapat sisihin kung hindi ang manugang ko. Hulihin niyo siya at ikulong habang buhay. Ganun po ba, madam? Sige po. Gagawa na po namin ng blotter to. Mabuti kung ganun. Mama, nag-aalala na po talaga ako sa inyo. Baka kung ano pong gawin ni Marian sa inyo, pati na rin po sa akin. At this point, mukhang lahat kaya niyang gawin para lang kay Kevin. Subukan niya lang at magkakamatayan kaming dalawa. Wala akong pakialam kahit makulong pa ako. Basta matapos lang ang kasamaan niya. Sapat na sa akin yon. Si RC napangiti. Dahil hanggang huli, hindi man lang siya pinagdududahan ng taong gusto niyang patayin. Kinagabihan, umuwi si Kevin mula sa trabaho. Kinausap niya si Marian. Marian, bukas na bukas din. Lilipat na tayo. Nakapagligpit ka na ba ng mga gamit mo? Yes, nailigpit ko na. Nailagay ko na sa mga maleta. Ay, sana naman magkaroon na ng peace of mind si Mama sa paglipat natin. Sana nga. Paano si Mama? Pumayag ba talaga siya na umalis ka rito sa mansyon? Ang totoo niyan,
Hindi siya fully pumayag. Pero nagpumilit ako dahil alam kong ito ang makabubuti. Pero ang gagawin ko na lang, sa'yo ako isang araw. Sa susunod na araw, dito ako sa bahay. Para lagi pa rin akong nakikita ni Mama. Kasama mo pa rin si RC? Hindi ko siya kasama. Hindi ko siya kailangan makasama. Kahit na maglagay ka pa ng CCTV sa buong mansyon, kung yan ba yung magpapanatag sa kalooban mo? Gagawin ko talaga yun, Kevin. Maglalagay talaga ako ng CCTV sa buong mansyon. You once did. At kayang-kaya mo pang ulitin yon. Napabuntong hininga si Kevin. Kung yan ang magbibigay sa'yo ng peace of mind, go ahead. Basta makaalis lang tayo rito sa mansyon. Nang mag-aalauna na ng hating gabi, tulog ng lahat ng tao sa mansyon maliban kay RC na nasa kanyang kwarto at kausap nito sa telepono ang kanyang nobyo. Nagising naman si Lorena mula sa himbing ng pagkakatulog. Umihi ito sa banyo na nasa loob pa rin ng kanyang kwarto at saka nauhaw kaya naman nagtungo na muna siya sa kusina upang uminom ng tubig. Babalik na sana siya ng kanyang kwarto pero naisipan niyang tingnan kung gising pa ba si RC upang makipag-usap na muna rito. Nakalimutan niya nang kumatok sa pinto ng kwarto ng babae. Binuksan niya na ito at kaagad doon niya narinig ang salitang lumabas sa bibig ng babae na tila may kinakausap. Nasa kama si RC, hawak ang phone at kausap ang kanyang nobyo. Oo nga, tawang-tawa ako. Nasisi pa si Marian sa paglalagay ko ng lason sa matandang yon. Kaya nga, hindi man lang ako pinagdududahan ng loka. Kung sa bagay, bakit niya naman ako pagdududahan? Wala naman ako motibo na patayin siya. Well, mas mabuti na rin ito. Dahil at least kahit papano, mapapalayas na rito si Marian. Yun nga lang, kasama nga alis si Kevin. Ang narinig ko, salitan dito si Kevin at sa bago nilang lilipatan. Hindi kasi pumayag ang matanda. Naaalis talaga ng tuluyan si Kevin. Aakitin ko na lang si Kevin kapag nandito siya. Mahal, kapag namatay na ang matanda at nakuha ko na itong mansyon at mga ari-arian nila, huwag mo kong iiwan ha. Nag-aalala ako kapag nakuha na natin ang lahat ng yun. Tapos naibigay ko na sa'yo. Iwanan mo ako mag-isa. Alam mo naman, ikaw ang buhay ko, Jeko. Halos atakihin sa puso si Lorena dahil sa kanyang narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanlambot ang kanyang tuhod at labis siyang nakaramdam ng matinding galit na hindi pa niya nararamdaman kahit na kailan. Walang hiya kang babae ka! Ikaw palang may kagagawa ng lahat! Mama? Anito, sabay patay ng cellphone. Huwag mo kong matawag-tawag na mamang pokpoka! Malalaman itong lahat ni Kevin! Kevin! Sigaw ni Lorena, sabay labas ng kwarto upang magtungo sa kwarto ng kanyang anak. Pero nasa hagdanan na siya nang bigla siyang itinulak ng natatarantang si RC. Dahilan upang magpagulong-gulong siya sa hagdan. Tumulo ang dugo mula sa kanyang ulo at mabilis na nawalan ng malay. Si RC, nabigla sa kanyang ginawa, binalot siya ng takot, hindi alam ang gagawin. Bumalik siya sa loob ng kanyang kwarto habang tumataas ang buhok ng kanyang katawan. Sa kabilang banda naman, nagising si Marian dahil sa sigaw na narinig niya mula sa labas. Sigurado siyang may narinig siya, pero hindi siya sigurado kung totoo ba ito. Kaya naman lumabas siya ng kwarto upang silipin yun at sa paanan ng hagdan ay nawindang siya nang makitang biyanan na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo. Mama! Nagmamadali siyang tumakbo pababa upang tingnan kung buhay pa ba ito. Sinubukan niya itong gisingin ngunit hindi na ito nagigising. Ngunit nararamdaman niya pa rin ang pulso nito.
Si Kevin naman, nagising nang marinig ang sigaw ni Marian. Lumabas siya ng kwarto at doon niya nakita ang ina na nakahandusay sa sahig habang si Marian naman ay nasa tabi nito. Tumatakbo siyang pababa ng hagdan. Marian, anong ginawa mo kay Mama? Wala akong ginagawa sa kanya. Nakita ko na lang siya nakabulagta dito sa sahig. Narinig nilang sumisigaw si RC mula sa tuktok ng hagdan na nakatingin sa kanila. Mama! At nagmamadali itong bumaba. Mama! Tumawag kayo ng ambulansya! Ikaw babae ka! Ikaw ang may gawa niya kay Mama! Wala akong ginagawang masama. Anong wala? Narinig ko kayong dalawa na nagtatalo kani-kanina lang! Marian, ikaw ba talaga ang may gawa nito? Kevin, baka gusto mo munang tumawag ng ambulansya. Baka maubusan siya ng dugo. RC, bantayan mo si Mama. Nasaktan si Marian sa sinabing yon ng kanyang asawa. Ako na ang bahala rito! Tumakbo patungo sa telepono si Kevin at tumawag ng ambulansya. Wala pang 15 minutes, dumating na ang ambulansya at dinalang matanda sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa labas ng emergency room, muling nagtalo-talo ang tatlo. Kevin, maniwala ka sa akin. Promise! Mamatay man, sumpa man. Narinig ko talaga silang nag-aaway kanina. RC, kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Huwag na huwag mo akong idadamay sa mga kasinungalingan mo. Hindi ako nagsisinungaling. At ikaw lang naman talaga itong may motibo para patingin si Mama. Ang kapal na mukha mong tawagin pa rin siyang mama. Eh baka ikaw may gawa nun sa kanya, kaya sa akin mo'y binibintang. Sinampal siya ni RC na kunwari galit-galitan. Ang kapal na mukha mong paliktarin ako. Gumanti rin siya ng sampal. Huwag na huwag mo akong sasaktan, RC. I never give you permission to do that! Tama na! Please! Umalis na kayo rito! Hindi kayo nakakatulong! Marian, isusuplong na kita sa mga tauhan ng barangay. Makikita mo! At saka umalis si RC. Naiwan sina Marian at Kevin. Kevin, hindi mo naman siguro iniisip na ako may gawa nun kay mama, hindi ba? Please, Marian! Umalis ka na muna! I don't wanna think anything about this right now! Ang maligtas si Mama. Yun lang muna ang gusto kong isipin ngayon at wala nang iba pa. I understand. I'll pray for her. At saka umalis si Marian at umuwi na muna. Ngunit sa kanyang pagdating, ay mga pulis na ang kanyang nadatnan at hinahanap siya. Kayo po ba si Marian Ignacio? Yes po. Bakit po? Iniimbitahan po namin kayo na magbigay ng salaysay sa presinto. Bakit? Bilang kayo po ang person of interest sa nangyaring krimen sa bahay ninyo, natanggap na po namin ang blatter ng biktima sa inyo. Sinabi niya nga, kapag may nangyaring masama sa kanya, ikaw ang una naming iimbestigahan at ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Hindi ko siya tinulak. Wala akong ginagawang masama. Naiintindihan ko po, Mama. Kaya mabuti pa po nga sa presinto nyo na po ipaliwanag ang lahat. Kapag hindi po kayo sumama sa amin, mas magiging komplikado ang lahat para sa inyo. Sumasakit na lamang ang ulo ni Marian dahil sa mga nangyayari. Kaya sa huli, sumama na lamang siya doon at nagbigay ng kanyang salaysay. Pinasinungalingan naman ni RC ang kanyang mga salaysay. Sinabi ng babae na narinig niya nito na nagtatalo sila ni Lorena bago mangyari ang krimen, bagay na lalong nagpadiin kay Marian. Madam, hindi ka muna namin pwedeng pakawalan. Kailangan muna namin kayong ipiit habang gumugulong pa rin ang kaso. Hindi. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Hindi sapat ang ebidensya na blatter at ang kasinungalingan ng babaeng yun para ikulong niyo ako. Hindi nga po yun sapat para hatulan kayong guilty, pero gumugulong pa rin ang kaso. Kung gusto niyo pong makalaya, kailangan niyo pong magpiyansa. Napapikit na lamang si Marian dahil wala siyang perang pampiyansa sa sarili. Matapos ang 24 oras, binisita siya ni Kevin sa presinto. Dala ang isang masaya at malungkot na balita. Kevin, kumusta si mama? Nagising na siya. Pero hindi na siya makakalakad.
at hindi na rin siya makakapagsalita. Diyos ko! Napatakip na lamang ng bibig si Marian. May galit siya sa matanda, pero kailanman hindi niya ginustong mapahamak ito. Marian, kung ikaw man ang may gawa nito kay Mama, ipinapangako ko na pagbabayaran mo to. Hindi. Hindi ako may gawa nito sa kanya, Kevin. Wala akong kinalaman. Hindi ko kayang pumatay. Dito na naalala ni Marian ang itinago niyang hidden camera na nakatutok sa may hagdan ng mansyon. Kevin, alam ko na may hidden camera akong itinago sa may painting na nakatutok sa hagdan. Hidden camera? At bakit mo yung ginawa? That doesn't matter. Kunin mo ang cellphone ko sa mga pulis at siguradong recorded sa camera ang nangyari. Kaagad itong ginawa ni Kevin. Binuksan niya ang hidden camera folder at iniskip ang oras ng krimen at dito niya nakita ang lahat. Patunay na inosente si Marian at ang totoong salarin ay walang iba kung hindi si RC. Ipinanood niya sa mga pulis ang footage at kaagad na nagsagawa ng operasyon ang mga pulis upang hulihin ang babae. Kaagad din namang pinakawalan si Marian ng mga pulis matapos noon. Nasa presinto pa rin sila habang hinihintay na dalhin doon si RC. I'm sorry, Marian. I'm sorry dahil for the second time, pinagdudahan kita. I'm very disappointed. But I accept your apology. Thank you. Ang importante ngayon, mahuhuli na ang tunay na salarin. Wala pang isang oras, dumating na ang mga pulis kasama si RC na nakaposa sa mga kamay sa likod. Walang ano-ano, sinampal ni Kevin ng malakas ang babae. Walang hiya ka! All this time, ikaw naman palang may gustong pumatay kay Mama! Kevin, walang katotohanan ng lahat ng ito. Hindi ko siya pinatay. Huwag ka na magsinungaling! Kitang-kita sa hidden camera ang pagtulak mo sa kanya sa hagdan kagabi! Anong hidden camera ang pinagsasasabi niyo? Ipinakita ni Kevin ang footage ng aktwal na pagtulak ng babae sa kanyang ina. Nawindang si RC dahil hindi niya alam na may camera palang nakaset up doon. Hindi na siya nakapagsalita nang makita ang video. Doon niya na tuluyang tinanggap na checkmate na siya. At anuman ang sabihin niya ay wala nang silbi pa dahil malinaw sa video ang katotohanan. RC, bakit? Bakit mo yung ginawa sa kanya? Bakit mo siya itinulak despite na gustong-gusto kanya para sa akin? Hindi sumagot ang babae. Bakit? Sumagot ka! Kevin, I'm sorry. Huwag ka nang humingi ng sorry. Pagbayaran mo ang mga kasalanan mo sa kulungan. Kevin, please, patawarin mo ko. Huwag mo akong ipakulong. Ayoko makulong. Tumahimik ka! Sa kulungan ka na babagay! Prinoseso nila kaagad ang pagkakaso kay RC. Samantala, 1 linggo ang lumipas. Si Marian ang nag-alaga kay Lorena habang nasa trabaho si Kevin. Siya ang nagpapaligo rito at nagpapakain at nag-aasikaso sa lahat-lahat. Mama, alam ko pong hindi na kayo nakakapagsalita at hindi niyo pa rin po naikikilos ang kamay niyo. Pero alam ko naririnig niyo ako. Gusto niyo pong humingi ng tawad sa akin? Pinapatawad ko na po kayo. Kayo po ang nanay ni Kevin. Kaya parang tunay na rin pong nanay ang turing ko sa inyo. Kalimutan na lang po natin ang mga nangyari sa nakaraan. Naluha si Lorena sa mga salitang binitawan na iyon ni Marian. Hindi niya inaasahan na matapos ang lahat ay kaya pa rin siyang patawarin nito at inaalagaan pa ng kusa. Hindi niya nararamdaman na naging abala siya para kay Marian dahil palagi siya nitong nginingitian. Kung maibabalik niya lamang ang panahon, mas magiging mabuting biyanan siya sa kanyang manugang. Napakalaki ng pagsisisi niya dahil hindi naging maganda ang trato niya sa babae. Ngumiti si Marian nang makita ang duha sa mga mata ni Lorena. It's okay, Mama.
aalagaan ko po kayo. Sana, umukay na po kayo para naman makalabas tayo. Kakain tayo sa labas kapag okay na kayo. Sambit niya, sabay punas ng luha ng matanda. Nagpatuloy sa pagragasa ang luha ng matanda dahil labis itong natouch sa sinabi ng manugang. Kung nakakapagsalita lang ito ngayon ay lulunukin niya ang kanyang pride, magpapakumbaba, bagay na gagawin niya sa unang pagkakataon at hihingi ng tawad. Pero hindi niya na ito magagawa pa. Dahil tuluyan na siyang binawian ng boses ng Panginoon, parusa na rin ito marahil dahil sa kanyang araw-araw na pagbubunganga sa kanyang manugang at maging sa pag-aakusa niya rito nang wala namang patunay. Gayunman, ang mahalaga, natutunan niyang magpakumbaba at humingi ng tawad. Nakulong si RC dahil sa kasong attempted murder. Hinatulan siya ng korte ng 25 years na pagkakakulong at non-bailable ang kasong ito. Ang nobyo naman ni RC na si Jeko ay agarang nakipaghiwalay sa kanya. Bagay na labis na ikinagalit ng babae, ngunit wala na siyang nagawa kung hindi tanggapin na lamang ang katotohanan. Labis-labis ang pagsisisi niya sa kanyang mga kasalanan. Sa loob ng presinto, samot-sari ang mga natanggap niyang pananakit mula sa kapwa niya inmate. Pero kalaunan ay natutunan niya ring labanan ang mga ito. Nailipat siya ng selda kung saan doon ay mas naging payapa ang buhay niya. 1 taon ang lumipas, tuluyan ang gumaling si Lorena at isang magandang balita ang natanggap nila. Kevin, Mama, may good news po ako sa inyo. Ano yun, mahal? Buntis ako! Sa labis na tuwa ni Kevin, hindi niya na napigilan pang yakapin ang asawa. Si Lorena naman, lumapad ang ngiti sa mga labi dahil ang apo na matagal niya nang hinihintay ngayon ay darating na. Sa huli ay namuhay ang kanilang pamilya ng masaya at may respeto sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.